Mga kapatid, look at this. So, nakita ko sa post ni Sir Jason Post daw ito ni Congressman Johnny Pimentel ng Surigao. Sabi niya, please understand that I have to sign the impeachment. Mahirap kontrahin ang kasalukuyang administrasyon kahit ito pa ang pinaka-worst na pamunuan. No choice kami dahil may ipit ang aming budget sa opisina. Ayan yung translation ng post niyang in Visayan dialect. So, unang-una, kasi pag inipit yung budget mo, bawal yun eh. Dapat magpunta ka sa Korte Suprema o sa Korte. Hindi mo kayang gawin yon bilang Congressman Johnny Pimentel. Hindi mo kayang gawin yon pag inipit yung budget mo. Hindi nila pwedeng gawin yon. Maaaring ginagawa nila yon pero dapat humanap siguro tayo ng legal remedy kasi that is clearly abuse of power pag iipitin nila yan. Ganon pala kaduwag yung mga congressman natin. Diyos ko, abusado na, duwag pa. Ano ng klaseng kongreso yan, di ba? Kahiya-hiya kayo. Ikalawa, wala ka bang tiwala sa Korte Suprema? Are you implying na kapag ka nagdesisyon sila matagal? Or are you implying na hindi sila katiwa-tiwala dahil sa kung sinong nakapong administrasyon? Kaya you cannot seem to find a legal remedy. Kaya papayag ka na lang, pipirma ka na lang sa bagay na hindi naman dapat pirmahan? Are you implying that, Congressman Johnny Pimentel? Ikatatlo, budget lang ba talaga ng iyong constituents ang inaalala mo o may bonus kapag pumirma dyan para sa iyo? May bonus intended for your person, for your personal mo. Ganon ba yon? Ganon ba yon? Kasi ganon yung dating, di ba? Kasi meron akong, kasi kung ikukumpara sa matino, yung Duterte Youth Party List, sinabi nila mismo, yung representative ng Duterte Youth, di sila nagpunta sa kahit na anong sortie para mabigyan ng 777. In reality, pwede sila magpunta because they were invited. They are members of the Congress also. Pero hindi sila nagpunta kahit pa pagkakapirahan nila yan, kahit pa idahilan mo na kikita tayo doon na para yun sa constituents, chenay. Ibig sabihin, may prinsipyo. May bayag. Di kagaya nyo, ang tatapang nyo pag umuulan ng pera. Ewan ko lang kung di kayo magngangaw-ngaw pag kayo naipit. Dahil mga wala kayong bayag eh. Wala kayong bayag, gawin yung tama. Hindi kayo dapat nandyan. You can never be in a position of leadership kung wala kang bayag. Hindi pwedeng puro personal interest. Let me give you a story about myself. I was a former member of a certain board of directors of a certain corporation. And ako ay nag-resign nung hindi ko na kayang bigyan ng solusyon, hindi ko kayang pagampanan yung aking tungkulin doon. I resigned. Kung kakainin ko lang yung prinsipyo ko para magmukhang tanga lang doon, or kung wala rin lang ako magagawang tama doon, at kung magnanakaw lang ako doon, aalis na lang ako. Di ba? Kasi iba-iba ang interest ng mga direktor eh. Iba-iba ang interest ng pamilya nila eh. Di ba? Di kami magkakatugma. But sana kung nagtutulungan kami, ang problema, gusto nila makipagtulungan ako sa mali. Tapos pagka mayroong problema, gusto iipitin ka. Ikaw yung gagawing fall guy. Ikaw yung ilalaglag. Dahil may pera, nagkakasundo sa kaswapangan ng mga tao eh. Nagkakasundo dun eh. Mahirap humalik sa demonyo.
Akala mo vibes-vibes kayo. Mayaman tayo, dito tayo, may pera tayo dito. Pero bandang huli, hindi mo alam, baka ikaw ang ilalaglag. Ba't di na lang kayo umalis dyan kung di nyo naman kayang panindigan yung posisyon na meron kayo? Wala kayong mga prinsipyo, wala kayong mga bayag.